Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. Nito lamang June 12 ng kasalukuyang taon, isang emergency press conference ang ginanap sa Washington, D.C. na pinangunahan ng The International Schiller Institute. Isa itong samahan na naghahangad ng pagbabago sa lipunan, kilala sa pagsasagawa ng mga public conference publication at kampanya na nakatuon sa iba't ibang issue tulad ng ekonomiya, politika, sining at kultura. Itinatag ito ni Lyndon LaRouche, isang kontrobersyal na politiko at aktivista sa Estados Unidos. Isa rin siyang conspiracy theorist na naging puno ng napakaraming protesta laban sa Amerika. Sa kasalukuyan ng institute ngayon ay pinangungunahan ng kanyang asawa. Ang misyon ng samahan ay tapusin ang lahat ng anyo ng imperialismo at magtatag ng isang makatarungang pandaigdigang kaayusan. Nilalayon din ng grupo na ipaglaban ang karapatan ng lahat ng tao sa buong mundo. Kabilang dito ang karapatang magkaroon ng buhay, kalayaan, makatarungang kondisyon ng pamumuhay at ang pagkakataong paunlarin ang kanilang intelektual at espiritual na kakayahan. Isa pa sa kanilang misyon ay ipaglaban ang mga pagbabago sa geopolitical sa mundo, isang new paradigm o bagong kaayusan sa politika ng mga bansa. Subalit tila nagulantang ang ilan natin mga kababayan sa sinabi ng isang dating inspektor sa kung ano ang masasabi nito sa nagaganap ngayon sa WPS. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool. Nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. Marami ang hindi nagustuhan at nadismaya sa mga salitang binitawan ng dating inspektor sa kadahilan ng napakabigat ng mga binanggit. Kung ganun ay mas mainam siguro kung aalamin muna natin maigi kung ano ang pinagmulan at bakit ganun na lang ang mga salitang kanyang binitawan sa Pilipinas. Sa halip ay himayin natin ang istorya at suriing mabuti ang magkabilang panig dahil ang bansang Pilipinas ang pinag-uusapan. Si Scott Ritter ay dating opisyal ng Marine Corps ng Amerika at tagapagpatupad ng sandatahang nuklear. Kilala siya bilang isa sa mga pangunahing inspektor ng sandata ng United Nations sa Iraq noong 1990s. Ang kanyang pangunahing gawain ay ang pag-iinspeksyon at pag-verify ng mga programa ng sandata ng Iraq para tiyakin na sumusunod ito sa mga international treaty hinggil sa mga sandatang nuklear, kemikal at biolohikal. Malinaw na sinabi ni Ritter na hindi kaibigan ng Ukraine ang Amerika, pero ayon sa gobyerno ng Amerika na mula nang inatake ng Russia ang Ukraine, $50 billion na halaga ng military equipments ang ipinaabot na tulong ng Amerika, kabilang na ang mga air defense, tanke, anti-armor at marami pang iba. Hindi lang yan sandamakmak na sanctions din ang ginawa ng US laban sa mga Ruso sa ginawang pag-atake. Dahil dyan, ilang beses nagpasalamat ang Ukraine sa Amerika. Hindi man magkaibigan ng Ukraine at Amerika, ayon kay Ritter ay walang duda na maliwanag na ang dalawang bansa ay nagtutulungan at hindi maikakaila na ganito rin ang nagaganap sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Halimbawa nito, kung may sasakyang tumirik sa kalsada ay walang duda na tutulong ang Pinoy sa pagtutulak nito. Kaibigan mo man ang driver o hindi, o di kaya naman kung may nangangailangan ng tulong, kakilala man o hindi, ay tutulong at tutulong ang Pilipino dahil yan ang dugong Pilipino, matulungin at may malasakit sa kapwa-tao, kilala man o hindi. Ayon pa sa ilang nito lamang April ng kasalukuyang taon, inaprubahan ng Estados Unidos ang
ang karagdagang $95 billion na halaga na tulong sa sandata sa Ukraine. Kaya naman marami ang hindi sang-ayon sa mga salitang binitiwan ni Ritter at sinabing bakit hindi nito sisihin ang mga umatake sa Ukraine imbes na ang mga tumutulong. Kumbaga may gumawa ng hindi mabuti sa iyong kaibigan ay sino ang dapat na hulihin? Ikaw na hindi na ipagtanggol ang kaibigan o ang taong bumira? Tila marami ang nagtatanong kung bakit ganun na lang ang naging pahayag ng dating sundalo sa Pilipinas. Subalit hindi ba't sa ganitong sitwasyon pumapasok ang tinatawag na symbiotic relationship na siya ring nagaganap sa kalikasan kung saan ginagamit ng isang organismo ang isa pa. Tumutukoy ito sa pakikipag-ugnayan ng dalawang magkaibang organismo kung saan ang bawat isa ay mayroong pakinabang para makasurvive. Kumbaga ito yung tinatawag na mutual benefits. Dahil kung gagamitin ng US ang lupa ng Pilipinas para magtayo ng EDCA sites ay hindi ba't dapat lang na tayo ay kanilang tulungan laban sa China para naman parehas may benepisyo kung saan muli nating mababawi ang karagatang nasasakupan at mababawasan ang peligro ng Amerika. Ito ang political symbiosis. Kaya naman sa mga salitang binitiwan ni Scott ay tila meron itong pinaghuhugutan o parang may galit sa Amerika marahil ay may kinalaman ito sa binalita noong June 4, 2024 hinggil sa kanyang passport na kinumpiska ng Amerika para hindi ito makalipad patungong Russia. Bukod pa dyan ay nagpahayag din ito tungkol sa China. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, but if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you. We don't care about you. We just want to use you. Grow up. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Kung tutuusin ay kapitbahay at kaibigan talaga natin ng China, pero sa nangyayari ngayon sa WPS ay ikaw na ang magsabi kung anong klaseng kaibigan. Hindi ba't ang Haring Saul at David at dati ring magkaibigan, pero ang buhay ni David ay kanyang pinagtangkaan. Walang duda na walang gaanong nalalaman si Scott sa kasaysayan ng ating bansa dahil kung tutuusin ang Pilipinas ay naitaguyod noong 1500s pa kumpara sa Amerika na naitaguyod taong 1770s. Kumbaga 200 ang tanda ng Pilipinas sa Amerika. Kaya naman kung may galit siya sa kanyang bansa ay problema na nila yan at wag nang mandamay ng iba dahil alam ng mga Pilipino ang kanilang ginagawa sa West Philippine Sea. Ginagamit natin ang kakayahan ng Amerika para itaboy ang China. Marami ang nabigla sa mga salitang binitiwan ng dating inspektor pero kung susuriing mabuti, ang naging pahayag nito ay tila nagmula ito sa kanyang galit sa sariling bansa dahil sa pagkumpiska ng kanyang pasaporte. Ikaw anong opinyon sa video natin ngayon? Comment down below.